Nagsimula nang dumagsa ang mga pasaherong magsisipagpuntahan sa probinsya para sa Semana Santa. At mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-inspeksyon sa mga pier, airport at terminal ng bus kanina. Ito ay para matiyak ang seguridad at ang kaligtasan ng mga pasahero. Yun nga lamang ilang problema daw nakita ng Pangulo. Live mula sa Araneta Bus Station, alamin natin kay Zen Hernandez. Zen, ano naman yung problemang nakita ng Pangulo sa kanyang pag-iikot sa bus terminal? Sa pangkalahatan naman, kabayan, ay sinabi rin ni Pangulong Aquino na may nakita rin naman siyang improvement. Halimbawa dyan, yung sa Pier 2 kanina, yung x-ray na ginagamit nila na dati ay black and white, ngayon colored na. Napansin niya rin na tila mas organisado yung sitwasyon mula sa pier, papunta sa airport hanggang dito sa bus terminal. Pero siyempre, hindi pa rin nakaligtas na hindi niya mapansin yung mga minor na problema sa pasilidad. Partikular na dito sa mga upuan at sa CR ng NAIA Terminal 3. Unang binisita ni Pangulong Aquino ang Pier 2 sa Manila North Harbor kaninang umaga. Binigyan siya ng briefing ni Transportation Secretary Mar Rojas at nag-inspeksyon sa ticketing booth, sa x-ray ng mga bagahe at sa waiting area. Umakyat din siya sa barko ng Negros Navigation para tignan ang mga pasahero. Mula Manila North Harbor, pumunta ang Pangulo sa NAIA Terminal 3. Pero habang bumabiyahe sa Buendia Flyover, nadaanan ng convoy ang isang aksidente. Isang lalaking nakasakay sa motorsiklo ang nabangga sa PhilPost van. Agad inutos ng Pangulo sa kanyang PSG ambulance personnel na bigyan ng first aid ang motorista at nagpatawag ng ambulansya. Sa NAIA Terminal 3, kinausap ni Pinoy ang mga pasahero at dumaan sa check-in, terminal fee booth at final security check area. Natuwa naman ang ilang turistang papuntang Palawan. Siguro kung alam po ng mga staff ng airport na pumapasyal ang president, baka magiging mas maayos ang performance po nila. Pero napansin ni Pangulong Aquino ang ilang sira-sirang upuan na kanyang nadaanan. May komento din siya sa CR nang mag-break ito sandali sa gitna ng pag-iikot. Dito naman sa airport, so far, micro lang na nakita doon sa banyo. Pero yung mga hindi maandar yung moving na sidewalk, yung escalator, that's part of the ongoing talks with Takenaka. Tumungo din ang Pangulo dito sa Araneta Bus Station. Ayon kay Secretary Mar Rojas, gusto ng Pangulo na palagyan ng x-ray ang mga entrada ng terminal para sa dagdag na seguridad. Gagawa ng programa para pati mga bus terminals magkakaroon na rin ng mga x-ray dahil itong mga bagaheng ito, unaccompanied, especially yung mga unaccompanied, yan ang maaaring pagmulan ng mga risk sa security. Pagkatapos bumisita ng Pangulo, tumindi naman ang inspeksyon ng mga bagahe sa terminal. Lahat ng mga dala-dalahin, binubuksan na at binubusisi. Pabor naman ang ilang pasahero, pero may ilang naabala tulad ni Ivan na may dalang 4 na kahon ng mga bulaklak pauwing Masbate. Dati kasi hindi na kasi binabuksan. Nagulat ako. Kasi madali ako sumali yung alisan kasi store lang. Sumailalim naman sa pre-departure briefing at drug test ang mga bus drivers sa terminal. Meron na ring breath analyzer ang LTO, kaya walang ligtas sa mga driver na lasing o nakainom. Tuloy-tuloy din ang inspeksyon ng mga bus. Dito naman sa Araneta Bus Station, kabayan, ay parami na ng parami ang bilang ng mga pasahero na dumarating. Ayon sa pamunuan ng terminal, ay pumapalo na sa mahigit 7,000 ang average na bilang ng mga pasahero sa kanila. Ngayon, doble ito nung bilang ng mga pasahero dito sa mga karaniwang araw o yung mga off-peak. At inaasahan na triple pa yan habang papalapit yung Miyerkules Santo o yung huling araw ng trabaho ng karamihan sa ating mga kababayan, kung saan inaasahan na magdadatingan naman ang mga last-minute passengers. Kabayan? Sen, yung iba dyan nagre-reklamo na mataas daw ang pamasahe. Hindi pala tumaas. Kundi pag hindi peak season, pinababa nila ang pamasahe. Pag ganito naman peak season, binabalik nila sa dati. So akala ng iba, nagtaas. Tama yan, kabayan. Magandang paglilinaw yan dahil nga walang inaaprubahan na taas pasahe ang LTFRB. Hindi pwedeng magtaas ng pasahe ang mga bus company hanggat hindi ito dumadaan sa LTFRB. At yun nga, pag off-peak para makakuha ng mas maraming pasahero, ay binibigyan nila ng discount
yung mga pasahero at pag ganitong peak season ay sinasagada nila yung pamasahe na allowed silang ipataw sa mga pasahero. So hanggang ngayon ay dumadagsa pa rin ba mga pasahero dyan, Zen, sa may Cubao? Mukhang paparami pa sila, kabayan, dahil nga sabi nung management ng Araneta Bus Station, 7,000 plus na yung average number ng passengers nila sa araw na ito. Nung mga nakalipas na araw ay nasa 5,000 hanggang 6,000 lamang yan. At inaasahan nga na dadami pa yan bukas hanggang Wednesday. Oo. So kailangan pala, para hindi ka maabala sa inspeksyon, mas maaga ka at magdala ka na rin sarili mong tape o kaya panali. Para pag binuksan, may tatali ka agad, may titape din. Kabayan, meron namang dalang packaging tape at cutter itong mga security personnel ng Araneta Bus Station para nga maibalik naman nila sa ayos yung bagahe. Pero kakaiba ito, kabayan, dahil nung mga nakalipas sa taon, bubuksan lamang yung bagahe kapag may nakitang kahina-hinalang senyales. Halimbawa, ay kung umupo yung K9 o di kaya ay tumunog yung metal detector. Pero ngayon, lahat ng bagahe bubuksan, kaya kailangan maaga dito sa terminal. Okay, maraming salamat, Sen. Hernandez live mula sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Marami na rin ang mga motoristang uuwi sa kanilang mga